sinunga at sinugo nila sa kaniya ang kanilang mga alagad na kasama ng mga Herodiano na nagsisipagsabi, Guro, nalalaman namin na ikaw ay totoo at itinuturo mong may katotohanan ang daan patungo sa Diyos. Sabi ng mga Sadusyo at mga Pariseo. At hindi ka nangingini kanino man sapagkat hindi ka nagtatahi ng mga tao. So, patuloy na tinutokso po. Hindi po tanong ito na gusto malaman yung sagot. Tinutokso ang ating Panginoon Kristo. Ang sabi dito, sabihin mo nga sa amin, ano sa akala mong matuwid bagang bumuwis kay Cesar o hindi? Dahil hindi po magutasan ng ating Panginoon Kristo, hindi mauna ng mali ang ating Panginoon Kristo patungkol sa tinatawag na Word of God. Pinunta siya doon sa government, sa kalakaran ng gobyerno. Sabi niya, tingnan namin kung ano ang may sasagot ni Jesus na ito patungkol sa tinatawag na pagbubuwis. At kung lilapat natin sa panahon natin ngayon, talagang matindi yung ginagawa ng gobyerno natin patungkol sa buwis na ito. Pero hindi po yun yung ating paksa. Ano po sa 22 verse 17? Sabihin mo nga sa amin, ano nga sa akala mo na matuwid bagang buwis kay Cesar? Ang sabi sa 18, datapwat pagkakilala ni Jesus ang kanilang mga kasamaan at sinabi sa kanila, bakit ninyo ako tinutokso kayong mapagpaimbabaw? So, nababasa ng ating Panginoon si Kristo yung puso at isip ng mga taong nagtatanong sa Kanya at tinutokso ang ating Panginoon si Kristo. Ang sabi dito sa 19, ipakita ninyo sa akin ang salaping pangbuwis. At dinala nila sa Kaniya ang isang denaryo at sinabi niya sa kanila, kanino ang larawan ng nasusulat doon sa coins. Sinabi niya sa kanila kay Cesar, na magkagayo sinabi niya sa kanila, kaya't ibigin ninyo ang kay Cesar, at ang sa Diyos ay sa Diyos. So, hindi pa rin naputasan ang ating Panginoon Kristo dahil gusto nilang patayin ang ating Panginoon Kristo sa pamamagitan ng pagkakamali ng pagsasalita. Dahil nga, yung mga Sadusyo, yung Sadusyo na to, mga Pharisees na to, nagsilabasan yan, noong 400 years. Nung dumating ang ating Panginoon Kristo, marami siyang napapasunod. Dahil gumagawa nga po siya ng himala, nagpapagaling ng may sakit, bumubuhay ng mga patay. Kaya itong ating Panginoon Kristo, napakarami ng mga tinatawag na alagad. Naubusan na ng member itong Sadusyo at Pariseo to. Kaya gustong patayin ng ating Panginoon Kristo. Tuloy-tuloy yung mga ngaral niya ng ating Panginoon Kristo. At muli siyang tinukso na tinanong. Ang sabi sa 22:34 hanggang 39, datapat ng marinig ng mga Pariseo na kaniyang napatahimik ang mga Sadusyo dahil magaling pong sumagot ang ating Panginoon Kristo. Ay nagtipon sila. So nag-meeting ulit itong mga Pariseo at mga Sadusyo na to kung paano nila muli may bibigyan ng mali o mabubutas ang ating Panginoon Kristo dahil isasakdal nila ito sa kamatayan. At isa sa kanila na tagapagtanggol ng kautusan. So hindi basta-basta ito na isang membro lang ng Pariseo, tagapagtanggol siya ng kautusan. Alam niya ang utos. Ang sabi niya, at tinanong ng isang tanong upang siya tuksuhin. Ang sabi sa 36, Guro, sabi nung tagapagtanggol ng kautusan, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? So itong nagtatanong na ito ay hindi siya nagtatanong upang makuha niya yung sagot. Nagtatanong siya, pero alam niya na yung sagot. So meron palang ganun nagtatanong. Nagtatanong siya upang tuksuhin lang yung taga-pagturo. So nangyayari pala noon, possible na pwedeng mangyayari sa panahon natin ngayon. Ano po, ang sabi niya, Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Sabi sa 37, sinabi sa kaniya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-isip mo. Utos ito noon.
Utos ito noon na hanggang ngayon po ay pwede natin i-apply sa ating mga buhay. Sa pang-araw-araw nating buhay. Ano po, kung iniibig natin yung Diyos, kung ilalapat natin sa panahon natin ngayon, kung iniibig natin yung Diyos, dapat sinusunod natin yung kanyang utos. Yung sinabi ko kanina, na dapat simulan na natin na magbasa ng Biblia. Sana isa yun sa New Year's resolution natin. Simulan natin ang pagbabasa. Ako ba ang may sabi noon na bakit laging sinasabi ni Brother Jason na magbasa tayo ng Biblia? Hindi ako nagsasabi noon. Ang Diyos po. Sabi ng John chapter 5:39, para po may reference ako na hindi ako nagsasabi noon na tayo po ay magbasa ng Biblia araw-araw. Ang sabi ng John chapter 5 verse 39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Ako ba nagsasabi nito? Hindi. Ang nagsabi po nito, ang Diyos. Dahil ang Biblia po ay salita ng Diyos. Naging speaker lang po kami para ipahatid sa ating mga tenga na kailangan natin magbasa dahil ang tao, mayroon tatlong bahagi, soul, spirit, and body. Na may pinakamalaking bahagi ay ang pagkataong loob. Na hindi natin napapansin, na hindi natin pinapakain. Kung yung ating physical na katawan, inapapakain natin ng 3 times, na more than 3 times pa. Lalo na yung ating pagkataong loob, dapat natin pakainin yun. Na sinabi naman ng ating Panginoon Jesucristo sa Matthew 4 verse 4 na ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ano po? Sabi dito, 5:39, saliksikin ninyo ang kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ay siyang nagpatutuo tungkol sa akin. So, ito yon. Kung sinusunod natin, kung iniibig natin yung Diyos, sundin natin yung kanyang utos na saliksikin natin, basahin natin yung Biblia. Ano ba sabi dito? Patuloy siyang nangangaral ang ating Panginoon Jesucristo. Ito ang dakita, grow alinbaga ang dakilang utos sa kautusan. At sinabi niya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos, una, ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. So, tatlo yun. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad na ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So, tuloy-tuloy na nangaral ang ating Panginoong Jesucristo. Pumasok siya. Papunta po kasi ang ating Panginoon Jesucristo sa Jerusalem ng panahon po na to. Dito po siya. At doon nga po siya pinatay. Ano po? Luke chapter 19, verse 1 to 18. So, simula nung siya ay panganak, ito, tuloy-tuloy siya nangaral. Yun yung panimulaan niyang ginawa. Hanggang mangaral siya. About 30 years old po siya na nagpasimulang mangaral ayon sa Luke chapter 3. Ang sabi po rito, chapter 19, verse 1 to 8, siya pumasok at nagdaan sa Jericho. Ano po? Narito isang lalaki na tinatawag na sa pangalan si Kiyo at siya ay isang puno ng mga maniningil ng buwis. So, chief. Kumbaga, siguro kung sa panahon natin ngayon, BIR to. Siya ay puno ng maniningil ng buwis. Yan. Siya ay mayaman. Maniningil ng buwis pero mayaman. Take note po, bakit siya naging mayaman? Mamaya po lalabas yan sa huli. Ano po? Ang sabi sa verse 3, at pinagpipilitan niyang makita si Jesus, di si Kiyo. Dahil bandag itong si Kiyo eh. Kung sino kaya siya. At hindi mangyari dahil sa maraming tao sapagkat siya ay pandak. At tumakbo siya sa unahan at tumakyat sa isang punong kahoy na si Komoro upang makita siya sapagkat siya ang magdaraan sa dakong iyon. So, nag-advance na pumunta si Kiyo sa isang punong kahoy at umakyat at alam niya na doon dadaan ang ating Panginoon Kristo. At nangyari sa verse 5, at nang dumating si Jesus sa dakong iyon, doon sa punong kahoy, ay siya tumingala. Sabi niya, si Kiyo, magmadali ka sapagkat ngayon kinakailangan ako itumuloy sa bahay mo. Sabi ng ating Panginoon Kristo, pupunta siya doon sa
bahay noong tinatawag na maniningil ng buwis na si Sikeo.